Akala nyo ba tapos na ang gulo? Nagkakamali kayo dahil nagsisimula pa lang ito. Wala na ang Uniteam, ang alyansang nagbigay ng pinakamalaking mandato sa kasaysayan ng bansa noong 2022 ay tuluyan na ngang gumuho. Ngunit sa likod ng mga may init na salitaan, kailangang intindihin ng taong bayan ang tinatawag na Great Decoupling. Ito ang sistematikong paghihiwalay ng dalawang pinakamalakas na pamilya sa politika. Hindi lang ito dahil sa hindi pagkakaunawaan. Ito ay dahil sa dalawang magkaibang direksyon na nais nilang tahakin para sa bansa. Sa usapin ng dagat, dalawa ang pagpipilian. Matibay na depensa kasama ang mga kaalyado o tahimik na pakikipag-ayos para sa ekonomiya. Sa isang panig, narito ang direksyon ni Pangulong Marcos Jr. Ang kanyang diskarte ay ang tinatawag na integrated deterrence sa pamamagitan ng pagpapalakas ng relasyon sa US at Japan at pagbubukas ng mga EDCA sites. Naniniwala ang administrasyon na ito ang tanging paraan upang protektahan ang ating soberanya sa West Philippine Sea. Sa kabilang panig naman, narito ang pananaw ni BP Sara at ng kampo ng mga Duterte. Naniniwala sila sa strategic neutrality o pakikipagkaibigan sa China. Para sa kanila, ang lantarang pagdikit sa Amerika ay isang provocation na maaaring maglagay sa atin sa gitna ng giyera at makasama sa ating ekonomiya. Dalawang magkaibang solusyon sa iisang problema. Ngunit ang hindi pagkakasundong ito ang nagdadala sa atin sa isang geopolitical tug of war. Kapag ang mga legal na proseso ay ginamit na sa politika, ang tawag dito ay lawfare at tayo ang nasa gitna nito. Ang bakbakang ito ay lumipat na rin sa mga legal na institusyon. Ang ICC o International Criminal Court ay naging sentro ng diskusyon. Bagamat sinabi ng Pangulo noong una na hindi makikialam ang ICC, ang pagbabago ng tono ng gobyerno ngayong 2026 ay nakikita ng marami bilang isang political na hakbang laban sa mga Duterte. Kasabay nito, naging isang war room ang Kongreso. Ang mga reklamo ng impeachment laban sa Vice Presidente dahil sa issue ng confidential funds ay sinasalubong din ng mga banta ng impeachment laban sa Pangulo dahil sa mga alegasyon sa flood control projects. Ito ang tinatawag na mutual assured destruction. Sa madaling salita, bawat panig ay may hawak na alas na maaaring magpabagsak sa kabila. Ang tanong, para ba ito sa pananagutan o para sa pagpapahina ng kalaban bago ang 2028? Ang gulo sa itaas ay ramdam sa bulsa ng mga nasa ibaba. Sa bawat sigawan sa gobyerno, may halagang nawawala sa piso natin. Ang kawalan ng katiyakan sa ating gobyerno ay may malaking epekto sa ating ekonomiya. Ngayong Pebrero 2026, ang ating piso ay bumagsak sa 59 pesos kontra sa $1. Ang mga foreign investor ay ayaw sa gulo. Kapag nakikita nilang hindi magkasundo ang dalawang pinakamataas na lider ng bansa, natatakot silang magpasok ng puhunan. Ang resulta, mas mataas na inflation at mas mabagal na paglikha ng trabaho. Ang away politika ay hindi lang usapin ng kapangyarihan. Ito ay usapin ng kung magkano ang mabibili ng iyong 500 piso sa palengke. Sa huli, hindi tayo dapat pumili ng panig sa pagitan ng dalawang pamilya. Dapat tayong pumili ng panig para sa ating bansa. Ang pagguho ng Uniteam ay isang aral sa politika ng Pilipinas. Ipinapakita nito na ang pagkakaisa ay madaling sabihin pero mahirap panindigan. Kapag magkaiba ang pananaw sa direksyon ng bansa, tayo ba ay mananatiling kaalyado ng kanluran o babalik sa silangan? Gagamitin ba natin ang mga batas para sa hustisya o para sa politika? Ang kailangan natin ngayon ay hindi bulag na pagsunod, kundi matalinong pagsusuri.
Kayo, ano ang tingin nyo sa direksyon na tinatahak ng ating bansa ngayong 2026? May pag-asa pa ba ang pagkakaisa o panahon na para sa bagong liderato? I-comment ang inyong opinyon at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe. Dahil sa pag-alam sa katotohanan, nagsisimula ang tunay na pagbabago. Hanggang sa susunod na pagtuklas.